From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kapatid, pinadala ako ng Panginoon dito upang ibigay sa inyo ang magandang balita. Bibisitahin kayo ng ating buhay na Diyos sa gabing ito. Kaya't kahit hindi kayo makaupo, walang upuan ng iba, manatili kayo at makinig sa mga salitang ito sapagkat mahalaga ito. Kasi ang pagpapala ng Diyos hindi nakikita at ito'y matatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Alat ay magsabing pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi ninyo nakikita na parang ito ay tinanggap na ninyo. Sa Bisaya, ang pagtuo sa mga butang wa ni mo makita, pero nagtuo kang imo ng gidawat. Paniniwalang ang bagay na hindi mo nakikita, tinanggap mo na mula sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi nakikita. Nakikita ba ninyo ang Diyos? Naniniwala kayong meron Diyos? Sino ritong naniniwala na meron Diyos? Marami kasing pilosopo ngayon ang hindi naniniwalang may Diyos dahil hindi nila nakikita. Hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ako naniniwalang may Diyos. Hindi ko nakikita ang langit, hindi ako naniniwalang may langit. Hindi ako nakikita ang impyerno, hindi ako naniniwalang may impyerno. Pero itong mga bagay na ito, kahit hindi nyo nakikita, totoo sapagkat sinabi ng mga salita ng ating buhay na Diyos. Nakakita na ba kayo ng hangin? Sino na nakakita ng hangin dito? Naniniwala kayong may hangin? Sino sa inyo naniniwalang may hangin? Taas ang kamay. Praise the Lord! Bakit naniniwala kayong may hangin, hindi naman ninyo nakikita? Sapagkat nararamdaman ninyo. Huminga nga kayo. Yung hangin, amoy barbecue pa. Nagugutom tuloy tayo. Mamaya na yung pagkain sa katawan. Pagkain muna ngayon ng salita ng Panginoon para sa ating mga kaluluwa. Ang hangin ay hindi mo nakikita, ngunit totoong may hangin sapagkat nararamdaman mo. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero totoong may Diyos sapagkat ang iba sa inyo, ang ebidensya, ngayong gabi makikita ninyo, gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Magbabago ang inyong kaluluwa at bibisitahin kayo ng kanyang presensya
Alam ba ninyo, bawat panahon ang Panginoon ay bumibisita sa kanyang presensya, siya ay nag-iiwan ng mga pagpapala. Blessings follows the Lord's visitations. Ang mga pagpapala sumusunod sa bawat bisita ng Panginoon. Hindi natin nakikita ang Panginoon, pero bumisita na naman siya sa Kidapawan ngayon. Bakit? Sapagkat ang kanyang sinugo at ipinadala, pinapunta rito. Hindi ninyo nakikita siya, kaya gagamit siya ng katawan o taong nakikita tulad ng inyong pastor na nangangaral dito, nakikita niyo sa TV, ngayon sa person nakikita ninyo. Marami ang pumunta ngayon na hindi pa ako nakita ng personal, ngayon pa lamang. Hallelujah! Ang iba sinabi, tingnan ko nga kung pogi nga si pastor. Totoo ba? Dahil lang sa inyong paniniwala ng inyong pastor ay pogi, gagaling kayo. Woo! Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ako ay isinugo ng Panginoon dito upang sabihin sa inyo na ngayon binisita niya kayo at iiwanan niya kayo ng isang malakas at malaking pagpapala. Alam ninyo mga kapatid, noong nakaraang taon naririto ako, alam ko, mas maraming pinagpala sa inyo noong nakaraang taon na yon na ako'y narito at nangaral sapagkat dumuble ang attendance natin ngayon. Nagsiksikan na tayo, pati ALS pinuno na ninyo. Alam ko marami ang tumanggap sa inyo ng pagpapalang hindi ninyo nabibilang sa inyong mga kamay sapagkat kung ano ang tinanggap ninyo noon, sinasabi ko sa inyo, pagbabalik ko dito, doble ang ibibigay ng Panginoon Diyos sa inyo. Mayroong dito isa rin na binisita ng Panginoon at pagkatapos ng kanyang visitation, siya ay tumanggap din ng pagpapala. Kilala ninyo si Haring Solomon sa banal na kasulatan. Ang kanyang ama si David, hari at nang tumanda na, ang kanyang trono iiwan kay Solomon. Si Solomon ay binisita ng Diyos isang gabi. Pagkatapos ang kanyang pagbibisita, ito ay rumisulta rin sa pagpapala na kanyang tinanggap. Bago tayo magkaroon ng pananampalataya, sinabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Everybody says that with me. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya pagka ako'y nangangaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, pakinggan nyo, inumin nyo, sapagkat yan ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Sinabi niya sa Mateo 4:4, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya itong mga binabasa ko rito, mahalaga ito. Pakinggan natin. Minsan pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Biro nyo, binisita siya ng Panginoon. Nanaginip siya. Sa panaginip, sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, hingin mo ang anumang gusto mo sa akin at ibibigay ko sa iyo. Kayo, bibisitahin kayo ng Panginoon. Ngayong gabing ito, kayong lahat na dumalo, na covenant partners, covenant members at mga televiewers, ito ay pagbibisita ng Panginoon sa inyo. Amen. Kaya tabang ako'y nangangaral, humingi na kayo ng gusto nyo. Woo! Sinabi ng Panginoon sa kanya, anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak, Yahweh, aking Diyos.
Sinabi ni Solomon, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa, walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan at sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang puso maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaway, kundi ang hiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi. Tingnan nyo, pagka binisita kayo ng Panginoon, pati bagay na hindi nyo hiningi, idadagdag niya. Sinabi niya, bibigyan kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na hindi mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban kung susundin mo ang aking mga batas at pangutos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Binisita siya ng Panginoon isang gabi. Habang siya ay natutulog, ngayong gabing ito, kukumplituhin ng Panginoon ng pagbibisita sa inyo. Maraming mananaginip sa inyo. Ngayong gabing ito, pagkakalooban kayo ng milagro. Ngayong gabing ito, kayo ay bibisitahin. Pagkakalooban niya kayo ng hindi pa ninyo hiningi. Sinabi ni Solomon, ako'y bata lang. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kaya't sa iyong pagbisita sa akin, Panginoon, ang hinihiling ko po ay pusong maunawain na makikilala ko ang magaling at masama. Ikinalugod ng Panginoon ang kanyang hiningi. At sinabi sa kanya, sapagkat yan ang hiningi mo, hindi ka humingi ng mahabang buhay o para sa sarili mo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang wisdom na hindi mapapantayan nino mang hari. At idadagdag ko pa ang hindi mo hiniling. Kayamanan, karangalan, mahabang buhay. Biro niyo? Kaya't huwag niyo sabihin ang kayamanan ay galing sa demonyo. Yan ay galing sa Panginoon. Sino rito may mga utang na gusto ninyong mabayaran? Ang nagtaas ng kamay, bayad ng utang nyo. Bakit, Pastor, bayad ng utang ko? Sapagkat ipoprovide ng Panginoon ang iyong pagpapala na mababayaran mo ang lahat ng pagkakautang mo. Payayamanin ka ng ating buhay na Diyos. Binisita siya ng Panginoon, pinahingi siya sa panaginip at sinabi sa kanya, hingin mo ang anumang gusto mo. At hiningi ni Solomon, pagkatapos ang hindi niya hiningi, idinagdag pa ng ating buhay na Diyos na si Solomon, ang pinakamayamang hari sa talang buhay niya. Kaya ngayon, pumunta kayo rito, hindi hingin niyo hiling. Hindi lang hiling ang ibibigay niya sa inyo, pati kaligtasan ng inyong kaluluwa. Na pagka siya ay bumalik, dadalhin kayo sa kaharian ng langit. Hindi lang yon. Pagpapalain pa niya kayo sa financial, milagro. May covenant ang Diyos sa inyong pastor. Sinabi niya, anak, sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, ang lahat ng tatanggap sa iyo, silang lahat ay aking pagpapalain at silang lahat ay aking payayamanin at silang lahat ay bibigyan ko ng karanasan na hindi nila malilimutan sa kanilang buhay tulad ni Solomon. Kasabot mo? Tanang nakasabot, may hug amen. Ang lahat ng nakaunawa sa sinabi ko, magsabing praise the Lord. Maganda rin mangaral sa Tagalog dahil kahit Cebuano kayo, naunawaan nyo yung Tagalog. Kaya nakikinig kayo ng TV mula sa Manila, Tagalog yan. Pero naunawaan natin. Amen? Ito isishare natin sa lahat ng bansa at makikita tayo doon.
Pagkatapos ito ay magiging pagpapala din sa kanila. Pagdating ng miracle and healing time, bibisita ang Panginoon sa buhay mo at iiwanan ka niya. Hindi utang ang iwan niya, kundi pagpapalang kanais-nais na tatanggapin mo. Mahalaga mga kapatid na malaman ninyong ang inyong pastor ay pinadala at pinahiran ng langis ng ating buhay na Diyos. Bakit mahalagang malaman ninyo yan? Sapagkat hindi ako pumunta rito pansarili kong plano o misyon. Pinadala ako. Sinabi niya, sa lugar na pupuntahan mo, anak, ipadadala ko ang aking mga anak sa iyo at pangangaralan mo sila at iiwan mo sa kanila ang pagpapalang ipinagkatiwala ko sa iyo. Bago matapos ang lahat ng pangangaral mo, sila ay iiwanan ko ng pagpapala. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pastor na pinahiran niyang kanyang langis, pinapunta rito, bumibisita ngayong gabing ito sa inyo, muli ang ating buhay na Diyos. At buhay ay ang karanasan, puro lang problema na walang kalutasan, puro lang mga karamdaman, puro lang mga utang, puro lang konsumisyon sa buhay. Kaya sinabi ko, hindi na kayo marunong ngumiti dahil nasanay na kayong nakasimangot. Dahil sa mga problema nyo na walang kalutasan, ngayong gabing ito, babaguhin ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Hallelujah! Ipinadala ko upang kalagan ka sa iyong pagkakatali, pagkakaalipin. Ipinadala yung pastor upang sirain ang bilangguan mo, upang sirain ang lahat ng ginawa ni Satanas sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. At ngayon, ibubuhos ng Diyos sa iyo yan na walang hadlang. Alam tayo magsabing, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa akin na walang hadlang. Amen? Gusto ninyo na walang hadlang? Hindi lang healing ang ibibigay ng Panginoon ngayong gabi sa inyo. Ang pinaka-importanting milagro ay ang milagro ng kaligtasan. Sino gusto pumunta ng kaharian ng langit? Gusto niyo pumunta doon? May problema. Ang problema, malayo yun. Manila nga, nahihirapan kayong pumunta. Sa Amerika, nahihirapan pumunta kayo. Lalo na yung langit. Pero yung problemang yon, inalis na ng Panginoon. Sinabi niya, mahihirapan kayong pumunta ron, kaya ang kaharian ko, ang ipadadala ko dito. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostoles, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, thy will be done. Dito, as it is in heaven. Kaya sinabi niya, anak, ipadadala kita. Ang lahat ng gustong pumunta sa langit, ipakikilala ko silang lahat sa iyo. Ikaw ang aking aasahan, uutusan, at pagkakatiwalaan ng aking kaharian na magiging extension sa lupa. Ang lahat ng gustong pumunta roon, ipadadala ko sila sa iyo, tuturuan mo sila, at pagka sila ay naihanda na at pumasa sa sanlibutan ito, sila ay ililipat ko na mula sa lupa papunta sa aking kaharian sa langit. At huwag kayong magtaka, no? Ang nakalagay dyan, the kingdom of Jesus Christ. The name above every name. Bakit kingdom? Bakit kaharian? Bakit hindi denominasyon? Bakit hindi relihiyon? Sapagkat ang denominasyon at relihiyon, kaharian ng tao yan, na nagkukunwaring kaharian ng Diyos. Whereas dito, ito'y kaharian talaga ni Jesus Christ. Bakit Jesus Christ? Sapagkat ang Acts 4:12 sinabi, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob na sukat ikaligtas ng tao. Anong pangalan yon?
Ang lahat ay magsabing, walang ibang pangalan na ipinagkaloob sa silong ng langit na ikaligtas ng tao. Ang lahat ay magsabing, walang ibang pangalan. Hindi ko kayo naririnig. Walang ibang pangalan. Anong pangalan yon? Hindi ko kayo naririnig. Yan ang pangalan. Kaya sinabi niya, anak, ngayong ikaw ay aking pinagkatiwalaan. Ipakikilala mo ang isang pangalan lamang na siyang tanging tagapagligtas. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, at walang buhay na iba. Hawakan niyo yung mga gitara niyo. Huwag kayong lumayo sa microphone niyo. Sapagkat we will have miracle music here. Woo! Ang Panginoon ba ang sagot? Siya ba ang sagot sa lahat sa buhay mo? Bakit the name above every name? Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan. Because he was obedient unto that, that's why God gave him a name above every name. That at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Kaya dito, sa paglilingkod na ito, hindi natin iniluluhod ang ating mga tuhod sa ibang pangalan. Hindi natin pinupuri ang ibang pangalan. Huwag mo nang purihin ang relihiyon mo. Huwag mo nang purihin ang denominasyon mo. Huwag mo nang purihin ang tao. Ang purihin mo siya. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Bakit Lord of Lords? Siyang pinakamataas na Panginoon. But King of Kings, siyang hari ng mga hari. Sino yung mga hari? Tayo. Kung hindi pa tayo nagsisi, mga hari tayo sa ating sarili. What is the difference between the denomination and the kingdom? Sa church age na natatapos na ngayon, alam tayo magsabing, ang church age tapos na. Ngayon ay kingdom age na. Tapos na ang church mentality. Ngayon ay kingdom mentality. Anong diferensya mga kapatid sa denominasyon that we call church? Church is not a building, it's not an organization, it's not an institution. A church are the people of God that follows the head. Colossians 1:18, sinabi, He is the head of the body, which is the church. He is the head of the church, which is the body. Kaya tayo ang katawan, siya ang ulo. Kaya ang iglesia ay hindi building, hindi organisasyon, hindi institusyon. Pagka pinag-uusapan ang kaligtasan, ang ulo ng katawan natin, si Kristo, siyang tagapagligtas. Pagka dumating siya, hindi niya iiwan niyang lahat ng building. Sinong dadalhin niya? Ang taong naniniwala sa Kanya. Yan ang Kanyang dadalhin. Lahat ng building iwan. Alin ang gusto niyo? Building ang dadalhin, iwan kayo? O kayong dadalhin at iwan ang building? Hindi kailangan ng Diyos ang mga building natin dito, mga simento yan. Sapagat sa langit ang materyales ay ginto. Ang daan ay ginto. Pintuan ay ginto. Anong diferensya ngayon? In the church that we call church, you can receive Christ as your Savior without you receiving Him as your King. Mari mong tanggapin, siya tagapagligtas mo. Lord, pumasok ka sa puso ko, ikaw ang tagapagligtas ko. Pero ikaw pa rin ang hari. Sapagkat ang kalooban mo pa rin ang nasusunod. You are my Savior, I am the King, my will be done. Kaya maraming relihiyon. Bakit? Nung hindi gusto nitong isa, ang ginawa ng isa, sabi niya, magtatayo rin ako ng sa akin. So isang relihiyon, isang hari na naman yon. Mga nang Bisaya, kinitanan mga hari-hari.
karong niabot ang hari sa mga hari. Dala-dala ang kanyang kaharian. Dumating siya, hari ng mga hari-hari. Nganong hari-hari? Kay buot-buot man ta. Ang gusto natin, ang kalooban natin na matutupad, tinatanggap kita, aking tagapagligtas, pero akong hari. Tingnan ninyo, nangaral ako ng maraming beses. Ito yung batas ng hari, pinangaral ko. Maraming panahon. Nangaral ako ng tithes. Bring ye the tithes into the storehouse so that there may be meat in mine house, and try me now wherewith saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. What did the Christians do in the church? They persecuted me. Pangwarta ng kibuluyan. Nandidiyan yan. Utos ng hari yan. Tagapagligtas ka. Akong hari. Ako yung mabuot. Pero sa kaharian, hindi pwede yun. Kaya dito, pagpasok ninyo, hindi maaaring hindi kayo magsisisi ng inyong mga kasalanan. What's the message of Jesus Christ when He came? The message of Jesus Christ when He came was, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Everybody says, repent. For the kingdom of heaven is at hand. Magsisi. Sabagat, malapit na ang kaharian ng langit. Mensahe yon almost 2,000 years ago. Pinangaral ni Jesus Christ. Ngayon, may pinadala naman siyang katawan ng mga hentil. Ang pangalan ay ito. Narito, nangangaral. Huwag ko na sabihin ang pangalan ko, baka magkamali pa. Anong mensahe ko? Magsisi ang lahat, sapagkat ang kaharian ng langit ay naririto na. Anong pagsisisi? Yung bang pag-iyak ng ilang luha? Forgive me, Lord. Pagbalik mo, gagawin mo na naman yung hiningan mo ng patawad. Ha? Hindi yon, mga kapatid ko. Ang pagsisisi ay isang pangako na iyong gagawin at sasabihin, Panginoon, kilala na kita sa pangangaral ng mga salita mo. Nagkaroon ako ng pananampalataya. Mula ngayon, ipinangangako ko, hindi na ang kalooban ko ang matutupad. Ang iyo ng kalooban. Your will be done. When you say your will be done, isinusuko ko na ang aking pagiging hari. Hari sa sarili ko. Ang kalooban mo nang susundin ko. Kung anong sinabi mo riyan, yan ang susundin ko. Amen? Kaya hindi ka makakapasok sa kaharian kung hindi ka magsisisi. Sapagkat pag nagsisi ka, magkakaroon ka ng bagong espiritu. Yung dating espiritu na sumusuway sa kalooban ng Diyos, na tinatawag nating spirit of disobedience, aalisin ng Diyos at bibigyan ka ng isang bagong espiritu. Ang pangalan ng bagong espiritu, spirit of obedience. Kaya kayong lahat na narito, membro ng kaharian, born again kayo in the Spirit. Huwag kayong magpatawag na born again lang. Mali yun. Kulang yun. Born again in the Spirit. Ano ang na-born again sa atin? Spirit. Ang espiritu natin. Noon masuwayin, ngayon masunurin. Talagang bright kayo, taga-Kitapawan. Amen. Kaya pagka may bagong espiritu kayo, sabi ng Panginoon, bukas ang langit sa iyo. Welcome into the kingdom. Matutupan ng John 3:5 sa iyo. Anong sinabi ng John 3:5? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Everybody says, he cannot enter into the kingdom of God. Kung hindi ka born again sa Spirit. Hindi ka magiging born again sa Spirit kung hindi ka nagsisi. Ang pagsisisi, isuko mo ang lumang espiritu. Amen? Ngayon may bago ka ng espiritu, welcome ka na doon sapagkat siya nang kikilalanin mong hari nang dahil sa iyong pagsisisi. Ngayon, mga kapatid, hanggang John 3:5 na kayo, pasok na kayo. Pero kung kayo ay born again lang, pero hindi nagsisi, kayo pa rin ang hari, hanggang John 3:3 lang kayo. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nakita lang ninyong kaharian ng Diyos, pero hindi kayo nakapasok. Lord, you're my Savior. I am the King. Pagsisisi, wag muna.
Hindi ako susurrender. Ako munang hari. Hanggang dyan, 3-3 ka lang. Nakita mo lang ang kaharian, pero hindi ka nakapasok. Ang kaligtasan ay wala sa pagkakita, nasa pagpasok. Sino gustong pumasok? Kayong lahat na nagsisikasama ko sa kaharian, pumasok na kayo. Arka ng inyong kaligtasan yan. Sinabi ng banal na kasulatan, as it was in the days of Noah, so shall it also be in the coming of the days of the Son of Man. As it was in the days of Noah. Pinagawa si Noah ng arka. Sinugo siya ng Panginoon, gumawa ka ng arka. Dahil darating na judgment, Noah. At papasukin mo lahat ng gustong pumasok. At ang lahat ng mga hayop, papapasukin ko rin. At ang pamilya mo na tumulong sa'yo, makakapasok. At ang lahat ng papasok, maliligtas. Tingnan ninyo, 8 lang nakapasok, pati yung mga hayop na lahat pinapasok ng Panginoon. Sino nagbigay ng utak ng hayop para pumasok sa arka? Ang Panginoon, sapagat siya ang may-ari ng lahat ng utak. Ngayon mga kapatid, bakit ito'y pinapahayag sa inyo? Sapagkat mahalaga sa Panginoon ang inyong kaluluwa. Sekundary lang ang inyong healing. Ang pinakamahalaga, ang healing ng inyong mga kaluluwa. Kaya dito sa kaharian ni Jesus Christ, pinadala niya ang alagad niyang ito upang sabihin sa inyo ang katotohanan na ang tao, pagka pumasok siya, magsisisi siya. Tatanggapin niya si Jesus Christ na kanyang hari. Hindi lang Panginoon, kundi hari. Lahat ay magsabi, tatanggapin ko ang Panginoon. Hindi lang aking Panginoon, kundi aking hari. Wave offering. Smile offering. Nawala na yata yung smile offering nyo. Smile offering. Ayan, bumalik. Shout offering. Clap offering. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Naririnig na ba ninyo pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo? Pinadala ko ng Panginoon upang kalagan kayo sa pagkakatali ng hindi maling paniniwala, ng mga maling paniniwala. Itatabi yan at ngayon papapasukin kayo. Welcome to the kingdom of Jesus Christ. He is the answer. Do you believe Jesus Christ is the answer? Amen. Amen. Sinabi ng doktor sa iyo, 3 buwan ka na lang mabubuhay. Sinong paniniwalaan mo ngayon? Sinabi ng Panginoon, gagaling ka. Sinabi ng doktor mo, 3 buwan ka lang, hindi ka nagagaling. Sinong paniniwalaan mo? Kaya hindi lahat ng sinasabi ng doktor ay inyong paniniwalaan. Naririto ang doktor ng mga doktor, pagagalingin ang mga katawan nyo sapagkat siyang gumawa. Sino gumawa ng katawan ng tao? Kung sa bahay pa siyang karpintero ng katawan mo. Kaya pagka nasira ang katawan mo, siya ang marunong mag-repair ng katawan mo. Pastor, sakit ning akong diri, og dinhi. Tanang tambal ako ng giinom. Lahat ng gamot ay ininom ko na. Masakit pa rin. Manampalataya ka na yan ay gagaling ngayon. Anong pananampalataya? Na maniniwala, alam namin, faith yan. Maniniwala ka na ang bagay na hindi mo pa tinanggap, pagka ako'y dumalangin, tinanggap mo na. Hallelujah! Habang ako'y kalagitnaan pala ng pangangaral ko, itaas ang kamay ng mga gumagaling na. Hallelujah! 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 Gusto ko marinig yung tinig ng organ. Yung miracle music ng organ, yung masigla. Yan! Sige pa, lalakasan pa.
lahat na nakakarinig niyan ay gagaling. Ano pa? Saxophone. Yan! Woo! Bass. Kana, ambak yung tana. Trumpet. Pagka ako'y nanalangin, pagkatapos ang trumpet tumunog, sign yon sa Jericho pa, sign yon na matatalo na ang diablo sa buhay mo. Woo! Importanteng malaman ninyo kung bakit ako ipinadala. Hindi ako pumunta rito sa aking sarili lamang. Ako'y pumunta rito hindi para sa mga personal na katwiran. Pinadala ako ng Panginoon Diyos para sa inyo. Gusto niyang malaman ninyo ng Espiritu ng Panginoon ay nasa sa akin upang dalhin ng malapitan ang kaharian sa inyo, upang ang mensahe ng kaharian ay maibigay palagi sa inyo, at ang mensahe ng pananampalataya at mensahe ng kagalingan ay mapa sa inyo, upang mapalaya kayo sa lahat ng tumatali sa inyo at maalis ang lahat ng sumpa sa inyong buhay. Sumpa ng karamdaman, sumpa ng karukhaan, sumpa ng mga kahirapan, sumpa ng mga problemang walang kalutasan. Ngayong gabi, puputulin lahat ng Panginoon ang lahat ng yoke na yan sa inyong buhay. Aalisin, pagpuputulin, I will curse all the curse in your life. And I will declare and release the victory that you've been longing for in your life tonight. Hallelujah! Pinadala ko ng Panginoon upang dalhin sa inyo ang mga pagpapalang ito. Pinadala niya ako upang ang kaligtasan ay mahihatid sa inyo. Ito ang katwiran kung bakit niya ako pinahira ng langis upang alisin ang inyong mga tali at kayo ay papasukin sa kanyang kaharian dito sa lupa. Bago pala kayo makapasok doon, kailangan pumasok muna kayo sa kapamaraanan niya rito. Kaya't may extension ang kanyang kaharian dito sa lupa. Do you feel the power of God? I feel the power of God. I feel the anointing power of God to heal you tonight. I feel the anointing power of the Lord to flow upon you. Don't fear, don't be afraid. That's the power of God. Although you don't see Him, but you can feel Him. Hindi mo siya nakikita tulad ng hangin, pero nadadama mo siya ngayong gabing ito. Bibisitahin ka niya at iiwanan niya sa iyo ang pagpapalang hindi mo pa tinanggap sa buong buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Gagawin ng Panginoon ang panahon ni Noah na tulad ng ating kapanahunan ngayon. Ililid niya kayo sa lahat ng tama at bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at katapangan na umalis sa inyong pagkakatali. Huwag kayong matakot na lumabas sa inyong mga man-made religion and denomination and come into the kingdom that has been prepared for you. Hallelujah, hallelujah. Como ikaw nanalig sa Diyos at sinabi mo, Panginoon, didiretso ka na sa langit? Hindi. May paraan siya, may padadala siya na pamamaraan sa buhay mo upang maturuan ka at pumasa ka at doon ikaw ay mabibigyan ng spiritual na visa. Hallelujah! Mahalaga itong pangangaral ko ngayong gabing ito sapagkat hindi lang sa hiling ng katawan, kompleto ito, pati na sa inyong mga kaluluwa. Kasi ang katawan nyo, baka mamatay yan isang araw, pero ang kaluluwa mo, walang kamatayan. Ang kaluluwa ng tao, yan ang nasa loob ng katawan mo, yan ang nakakakita. Yan ang nakakarinig. Yan ang nakakadama. Pagka ang tao buhay, ang kaluluwa niya nasa loob ng kanyang katawan. Lahat ay magsabing, ako'y may kaluluwa. Pagka buhay ka, may kaluluwa ka. Nakikita ba ninyo ako? Naririnig yung boses ko? Kurutin mo yung katawan mo. Masakit, no?
Akala nyo nakakakita yung mata nyo. Nakakarinig yung tenga nyo. Nakakaramdam ng sakit yung katawan nyo. Hindi! Ang kaluluwang nasa loob nyo. Tingnan nyo, pagka tao namatay, ang kaluluwa aalis. Ang katawan maiwan. Yung katawan maiwan, tinatawag nating patay na katawan. May mata pa ba yun? Meron. May katawan pa ba yun? May tenga pa ba yun? May bibig pa? Pumunta na ba kayo sa punerarya? Binuksan ang mata ng patay, nakatingin sa inyo. Kilala pa ba kayo? Ang talong, bakit may mata? Hindi na makakita. Sapagkat ang tunay na nakakakita, wala na sa loob ng katawan. Sinong may experience na kaibigan niya namatay, nandoon nakahiga doon sa punerarya, pinuntahan mo, binuksan ng mata, sinabi niya sa iyo, una-una lang ako sa iyo, ha? Isi-isi ka lang dyan. Meron? Meron kayo nakita? Binalsa mo, binuksan ng tiyan, hiniwa ng labahan tiyan, sinabi niya, Brad, aray! Dahan-dahan lang! Pero mapatay na ganon? Ang talong, bakit may katawan? Hindi nakadadama ng sakit. Sapagkat wala na ang tunay nakakadama ng sakit doon. Yun ang kaluluwa ng tao. Ngayong gabing ito, nangangaral ako hindi sa katawan mo, kundi sa kaluluwa mo! At ang kaluluwa ng tao ang hinahawakan ng demonyo. Kaya habang ako'y nangangaral, sabi ng demonyo, sa loob mo na humahawak sa kaluluwa mo, maniwala ka dyan. Pagka mayroong doubts na pumapasok sa iyo, hindi galing sa iyo yan, galing kay Satanas yan. Aalisin ngayon ng salita ng Diyos yan. Sinabi niya sa John 15:3, you are cleansed through the words I have spoken to you. Lilinisin muna kayo, lahat ng doubts aalisin. Aalisin niya sa loob ng utak mo, ng espiritu mo, ng kaluluwa mo, para ihanda ka na tumanggap sa buong pagpapala, spiritual, material, financial na pagpapala. Pag-uwi nyo, mag-uumpisa na ang pagpapala sa buhay nyo. Maaalis na ang sumpa. Pagka ikaw ay nasa sumpa, ang lahat ng iyong katagumpayan ay pansamantala lamang. Pero pagka ikaw ay nasa katagumpayan, ang lahat ng problema mo pansamantala at ang katagumpayan mo permanente. Sino gustong permanenteng pananampalataya at katagumpayan? Pagka gumaling ka ngayon, permanente yan. Sa Cagayan, maraming lumakad na hindi nakakalakad. Sa Bacolod, sa Cebu, ganon din. May bulag na kakita, mga lumpo, lumakad. Maraming hindi nila hiningi na binigay ng Panginoon. May nag-testify, Pastor, pagkatapos mong nangaral at ako'y nanampalataya, biro ninyo, ngayon ako'y bumalik sa concert crusade, meron akong 2 bahay at 5 jeep. Sino may bigay nun? Ang hiningi niya, kaligtasan lang. Pinagaling ang katawan niya, pinaunlad pa ang buhay niya. Sino may bigay nun? Yun ba binigay niya kay Solomon? Sinabi niya kay Solomon, ang hindi mo hinihingi, idadagdag ko pa sa iyo. Kayamanan at karangalan at mahabang buhay. Sino rito ang gustong mamuhay na wala ng utang? Yung nagtaas lang ng kamay, ha? Ang gustong mamuhay na walang utang. Posible ba yan? Habang nakataas ang kamay nyo, sinasabi ng isa sa akin, Pastor, paano mamuhay na walang utang? Huwag ka nang mangutang. Bakit hindi ka na mangungutang? Sapagkat more than sufficient ang ibibigay na pagpapala ng Diyos sa iyo. Halimbawa, ang kailangan mo sa isang buwan ay 20,000, bibigyan ka ng 50,000. Di may sobra ka pang 30,000? Kaya hindi ka namang hihiram, magpapahiram ka ba? Gusto niyo malaman ang mga pagpapalang ito? Baka pagod na kayo. Gusto niyo malaman? Ayaw pa niyong umuwi? Gusto niyo malaman ang mga pagpapalang ito? Ipo-pronounce ko ngayon sa inyo. Tingnan ko mga kamay nung gusto.
Pakinggan ninyo ito, mga kapatid. Ito yung mga pagpapalang sinasabi ko sa inyo. Makinig kayo. Kapag dininig nyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito. Magaganap ang mga pagpapalang ito. Pakinggan natin. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Lumabas kayo sa syudad, pumasok kayo, pagpapalain kayo. Kayo'y pagpapalain niya sa inyong mga anak. Ang mga anak mo, alis ang lahat ng sakit. Pagka nagkaanak ka, walang diferensya. Hindi lolid, hindi pilay, hindi lumpo, malusog at bright. Pagpapalain niya ay iyong malupain, lupa mo. Pati mga hayop, pararamihin niya yung baka at iba pang mga hayop. Kung ikaw ay magsasaka, hayop mo darami. Kung ikaw naman ay businessman, ang business mo lalago. Dadami ang perang papasok sa iyo sapagat uutusan ng Panginoon ang pagpapala sa buhay mo. Kaya wala kang pagpapalang tinatanggap ngayon dahil ikaw ay nasa sumpa pa at hindi pa niya inutos ang pagpapala sa iyo. Ngayong gabing ito, pinadala niya ako upang isabihin sa iyo ang magandang balita na ngayon ang iyong mga sumpa aalisin at pagpapala ang kanyang ipapalit. Pakinggan ninyo ito. Nakikinig ba kayo? Lagi kayong magiging sagana sa pagkain. Sino rito hindi sagana pa sa pagkain? Every meal is a challenge. You don't know where to get your food. Malnourished ang mga anak mo, pati asawa mo. Tibihon na. Nganong niwang man ka? Bakit payat ka? Kasi wala kaming kain, pastor eh. Kulang ang pagkain. Sabi ng Panginoon, pagka inalis niyang sumpa, lagi kanyang pasasaganain sa iyong pagkain. Laging sagana ang iyong mga pagkain. At di mawawalan ng laman ang iyong masahan ng harina. Sinabi niya, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawin. Ano ba ang gagawin mo pagpapalain? Maliit na negosyo lang, lalaki yan. Okay, huwag kayong matakot sa mga kaway nyo. Amen? Ang mga kaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Huwag kayong matakot. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at ang lahat ninyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako niya, kanyang gagawin kayong bansang matatag. Nakatalaga sa kanya kung susundin at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Bubuksan niya ang mga langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Bubuksan niya ang langit. The heavens will be open to you. When you pray, the heavens will not be as hard as the bronze that don't send rain and blessings. Magiging malambot ang langit, bubukas. Bawat dalangin ninyo, may kasagutan, may tugon na darating. Mararanasan ninyo ang kanyang mga pagpapala. Nakikinig po ba kayo? Hallelujah! Sabi niya, uunlad kayo. Magiging ulo kayo at hindi magiging buntot. Ngayon, buntot kayo, no? Sabi ng employer nyo, gawin mo ito. Atin po ako sa crusade. Hindi, mawawala ka ng trabaho, masisisanti ka. Atin nung tako crusade, pastor, pero sukuman na akong boss. Pero pagka ginawa kang ulo, yung business ng boss mo, ibibigay sa'yo. Baka siya ang magiging employee mo. Di ba boss kita noon? Oo. Bakit? Anong nangyari? Ewan ko, bakit employee na ako? Siguro pinagpala ka ng Panginoon. Pagka pinagpala ka ng Panginoon, wala ka ng employer. Ikaw na ang employer. Ikaw na ang pagpapalay. Gagawin kang ulo. Sinong gusto niyan? Hallelujah! Ngayon, panahon nang i-release natin ang mga pagpapalang ito sa buhay ninyo. How many are ready for these blessings to be released in their lives? Handa na ba kayong i-release natin yan? For miracle and healing. Healing of your finances. Healing of your body and healing of your soul.
The Lord will not give you half blessings. He will give you the full blessings. And He will heal all your loved ones. And He will save those that are apart from you. But you are praying for them. God's hands that is outstretched shall touch them wherever they are. Kahit kayo nasa sa harap ng inyong mga TV, ngayon pagpapalain kayo, pagka kayo ay nanonood, nakikinig sa mga sandaling ito, pagka nakahawak kayo sa television set na yan, ang pagpapalang i-release ko sa mga sandaling ito ay mapapasa inyo rin naman. Sorry, wala tayong altar dito, kaya magsitayo na lang tayo. Handa na ba kayo? Okay, umupo muna kayo dahil hindi pa kayo handa. Umupo muna. Okay, umupo muna kayo. Upo muna. Ang mga handa lamang ang tumayo. Itong mga nasa aisles, kanina pa kayo nakatayo, no? Kaya medyo mabigat ang pagpapala sa inyo dahil kanina pa kayo nakatayo. Amen? Amen? Okay, wala na tayong altar dito. Magsitayo na lang kayo sa kinaroroonan nyo. Ang gusto ng full blessing, buong pagpapala, itaas ang mga dalawang kamay. Kung nangangawit kayo, huwag niyong ibaba. Ay ba, nakaganon ang kamay nyo? Pagka nangawit kayo, ganon lang. Pahinga naman kayo ng konti. Pero nakataas pa rin. Pagka may lakas na, itaas na naman. Pagka nangawit kayo, baba, ganito lang. Huwag ninyong ibaba ang ganyan. This is a sign that you are now victorious. This is a sign that God is going to bless you fully. Hallelujah! Woo! Victory shout! Victory shout! Victory shout! Wave offering! Wave! Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Let the double anointing of the Holy Spirit come right now. Father, here are the people that you have sent, that you are going to release from bondage, spiritual bondage, physical bondage, financial bondage. Inyo silang pagagalingin sa lahat ng kanilang mga pagkakasakit. Sakit sa espiritual. Ang kaliwanagan ng kaligtasan ay napasa iyo sa mga sandaling ito. Ang kagalingan ng iyong katawan, mapapasa iyo. At i-release ang mga pagpapalang ito. Ama, sa mga sandaling ito, naririto po at nakataas ang kamay ng lahat ng ibig makalaya sa kanilang mga pagkakaalipin. Demonyo ng karamdaman. Una sa iyo, demonyo ng karamdaman. Cancer. Demonyo ng cancer. Demonyo ng tumor. Demonyo ng sakit sa bituka. Sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa puso. Sakit sa loob at labas ng iyong katawan. Sakit sa ulo. Sakit sa kamay, sakit sa paa. Tinatalian kita. Sa mga sandaling ito, lumayas ka sa katawan ng mga anak ng Diyos. At huwag ka lang bumalik na muli. Ikaw, demonyo ng karamdaman. Sino ka man, ilan man kayo, nananalasa sa katawan ng mga anak ng Diyos na ito, I declare your freedom from diseases and afflictions in the body by the power and authority given to me as the servant of Jesus Christ in the last days. Tinatalian ko ang lahat ng mga karamdamang ito, pinalalaya sa inyong mga katawan, at sinasabi sa demonyo ng karamdaman, huwag ka nang bumalik na muli sa katawan na yan na iyong pinasukan. Mula ngayon, ikaw na demonyo ng karukhaan na dala-dala ang espiritu ng pagkakautang,
Tinatalian din kita sa otoridad ng Panginoon at pinalalaya sa kanyang buhay. Mula ngayon, ikaw na anak ng Diyos, magiging malaya ka at pagpapalain ka sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Uunlad ka, mababayaran mo ang lahat ng utang mo, at pagkatapos ay may sobra pa, palaging may sobra, because the God that I am preaching to you is a God who is more than enough to bless you. Hallelujah! At ikaw, demonyo ng kadiliman, binubulag mo ang mga anak ng Diyos sa tunay na katotohanan. Ang ipinakain mo sa kanila ay mga maling turo at aral. Lumayas ka, espiritu ng kadiliman, sa Kanya. Tinatalian kita, huwag ka nang bumalik, at huwag mong nakawin ang mensahe ng kaariyan sa Kanyang kaluluwa, sa Kanyang isip at sa Kanyang puso. Alisin mo ang iyong magnanakaw na kamay sa Kanyang buhay, at huwag mong nakawin ang mga salitang ito na Kanyang tinanggap na ipinunla ng Espiritu ng Diyos sa Kanyang puso sa mga sandaling ito. Espiritu ng kadilimang bumubulag upang hindi na matagpuan ang tunay na katotohanan. Espiritu ng panlilinlang, tinatalian kita mula ngayon. Huwag ka nang manalasa sa kanila. Anak ng Diyos, ipapalit ng Diyos sa iyo ang kaliwanagan mula ngayon. Mauunawaan mo ang mensahe ng mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. I release all of these blessings written in Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 13 to all of you in Jesus' name. Let the healing power of the Lord come down in a mighty way right now. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.